amoy tayo ng manok. Oo, galising pa yan si Beyonce. Sabi nga sa akin niya, Mama, mag-18 na ako, pwede na ako boyfriend. Ngayon ang tanong, bakit ho kaya na itanong yun ni Beyonce? May kinalaman ho ba itong collab team niya? Makawain po natin. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan naman po natin yung patungkol po kay Beyonce. Dahil alam nyo ho ba na meron hong naninira kay Beyonce na kung saan ho ay hindi natin alam kung bakit. Tapos bukod po dyan, siyempre may good vibes po tayo. Lalo na ho si Beyonce ho ay malapit na mag-18. So alamin ho natin, ano kaya yung balak ni Beyonce kapag nag-18 siya. At yun po ay madaling malaman dahil yung nanay niya, ibinuking po si Beyonce po dito. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, pwede ho nating i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat po sa inyo. At kung okay lang po, si Ina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, masuportahan din po sana natin at pwede pong isama yung mga Lingap partners. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong update po dito kina Beyonce at saka syempre ho, pasadahan ho natin ng konti yung ilan ho sa mga naninira po sa kanya. Lalo na po sa pagkakataong ito, siguro marami tayong napapanood na yung iba ho ay matanda na pero walang ibang ginawa kung hindi siraan po si Beyonce. Bayan po natin. Bagamat siyempre ho nung mga nakaraan, may mga naninira din ho doon sa likod daw ng bahay, magulo, madumi. Siguro ho, ipakita ko po muna sandali yung update po ng bahay nila para magkaroon po tayo ng idea kung ano nga ba ang status talaga at totoo nga ba yung mga pinaparatang po sa kanila. Ito po yun. May po na may magkahoy na ganito kasi nagbabakod nga po. May gamit dito yan. Yan po. Babakod. Ngayon po, after na mabakuran to, masiminto yung paligid, abay maganda na po ito. Yan ha. Kasi po ito po ay babakuran po lahat yan. Tapos isisiminto po lahat yan mga kaibigan. Wala na simpleng kalat yan, siyempre. Tulad dyan, no, may balon. No. May nuhukay dyan. No. Diba? Huwag mag-expect po na malinis yung likod. Nagbabakod nga po. Yung bahay ang malinis. Ayan o. Kung mga kaibigan. Diba? Yan o. Nagpapalitada o. Yung mga karpintero gumagawa o. Itali nga o. Yan. Basa pa nga po ito. Basa pa o. Basa pa po. Magandang bahay po nito mga kaibigan. Na Beyonce po. May tindahan sila dito. Tindahan po na siya dyan. Ano? Pag nag-operate na po yan, napinturahan na po lahat yan. Naku, magandang po yan. So yan mga kababayan po natin, nakita po natin, maayos naman po. Actually, under construction. Kung tutuusin nga po kapag kino-construct, dapat sobrang gulo. Pero ngayon po nakita natin, medyo malinis naman ho. Tapos ang kainaman pa po, yung bakod, maayos na. Tapos yung tindahan, okay naman ho. Bagay na bagay naman po doon sa ginawang bakod. Talagang hindi naman ho masyadong naapektuhan ho yung bahay. Kumbaga ho ay ibinagay. Kaya yung mga issue po nung nakaraan, sa tingin ko po ngayon, mukhang okay naman po yung kinalabasan, mga kalingap. So ngayon po, ang isunod natin, yung sinasabi ko hong naninira kay Beyonce. Kuha po ako ng konting clips po, dito mismo po sa live ni Batang Hamog. Annabel, real talk. Din, puro bulok ngipin ang idol mo, kaya pinaayos ng Kalingap. O kaya dati kaya hindi ngumingiti yan. Pag ngumingiti yan yung ikaw ang bibig, hindi makangiti yan, hindi mailabas ang ngipin. Sumki kaya ang ngipin yan. Gusto yung laitan sige. Yes ma'am, vampire, puro bulok ngipin. May blood yun. Oo, puro bulok ngipin yan dati sa harap. Pinayos lang yan eh. Mga nagpa-brace yan eh.
Pinaayos ngipin yan eh. Ma'am, ano muna yun, ano nuevo? Ayan, Miss Reyna, anong maganda? Di amoy tayo ng manok. Oo, galisin pa yan si Beyonce. Okay. Take note. Galisin pa yan si Beyonce. Kailangan mong mapatunayan sa hukuman yan. Pag ikaw ay nasampahan, at remember, sa lahat po, in general, hindi lang kay Federico Santos, ang paninirang puri ay isang krimen. So ayun mga kabayan po natin. So yun po yung short clips na kung saan ito pong matanda na ito, marami rin hong sinasabi kay Beyonce. Mga kabayan po natin, hindi natin alam kung ano ang pinaglalaban niya. Kilala niya ho ba si Beyonce? Alam niya ho ba na yung patungkol sa ngipin na yan, yung may galis, alam niya ho ba yun? Samantalang nung nagkita kami ni Beyonce, napakakinis naman. So masasabi ko lang, walang basihan ho itong matanda na ito na isa ho sa naninira po kay Beyonce. Siguro ho kung may mga marapat aksyon na dapat gawin dyan, antabay lang po tayo mga kabayan po natin. Pero siyempre ho, ang vlog po natin ayaw nating masira dahil pupuntahan naman po natin muna yung pampagood vibes po. Update pa rin po ito dito po sa pamilya ni Beyonce. At sa pagkakataong ito, ang tatanungin naman po natin yung nanay. Unang tanong, kumusta naman daw po si Papa Eds kapag po nagpupunta doon? Yung pakikitungo ba? Anong masasabi ng kanyang nanay? So si Ido po ba ay kumusta po sa inyo po? Okay naman ang kanyang magkikasalamuha sa inyo? Okay naman po. Okay naman po, mabait naman po siya. Mabait naman po siya. Magalang, mga espiritu. Po, may parang parehas po sila, mahinig. Mahinig pareha sila? Bait. Hindi mahangin si Papa Ido? Ayoko din po nung mga magaslaw, mga mahangin. Siya nga naman. Yung wala sa lugar yung pagkumikilos. Kasi parang may ibahan ako pag ganun. So, kahit po mga anak ko po baga. Siya nga naman. Mga po yan. mas simple lang. Na-bless naman si Papa Ido sa'yo kung dumarating dito. Ay, opo. Na-bless din na ganyan? Na-chat ko nga po yun sa akin. Na-chat din sa'yo? Ay, talaga. Pag nalilate po sila dumating. Pag nasa labas sila, Papa Ido ni Jancy, pag medyo alanganin ako baga ang oras kasi baga, babae po baga si Jancy. Pag na mga lagpas ng mga 10 na ganyan. Alam, minsan may time na gano'n, nalampas ng 10, gabi. Opo, nung po baga, pag Sino kasama nila? May kasama sila o wala naman? Dalawa lang sila? Minsan po mga mga kay Angel, mga kay Boys po, mga nagkaano po sila. Pero pag nag-scout sila, silang dalawa lang talaga? Opo. Ayun. Sila lang po. So may panahon na ginagabi pala sila, no? Opo. Minsan daw sabi ni Beyonce, nakain pa daw sila, nag-jogging pa daw sila. Yun, grabe, no? Silang dalawa lang yun. Opo. So ibig sabihin po... Sabi ko nga, nakakahiya ka na. Ibig sabihin po, silang dalawa, pag nasa labas, magkasama sila. Opo, nakain din po sila sa kanya. Sinasabi, kinikwento naman po sa akin ni Beyonce. Madalas na ginagawa nila yon. Opo, noon pong mga baga, bakasyon, silang magkasama. Siyempre, walang pasok. So, mayroon pa lang time po talaga na pag nasa labas silang dalawa ay kumakain din. So, minsan ginagabi pag-uwi. Opo, minsan nga may dala po baga si Edo na pangpabigay sa mga bata. May pasalubong pa May din take dito. out. May take out pa rin. So ayun mga kabayan po natin, hindi raw humahangin si Papa Eds. Nagbi-bless. Tapos kapag lumalabas, pag balik, may take out pa, may pasalubong pa po sa mga kapatid po ni Beyonce. So magandang sinyalis po yon. So ngayon po, pangalawang tanong naman, ito naman ho ay patungkol dito po sa nalalapit na dibuho ni Beyonce. Ano nga ba ang kanyang parang request ho sa kanyang nanay o kaya pamamaalam? Pakinggan po natin ito. Anong ini-expect nyo po pag nag-18 si Beyonce po? Anong ini-expect nyo? Ano po, sabi nga sa akin niya, Mama, mag-18 na ako, pwede na akong boyfriend. Pwede na mag-boyfriend? Kita mo naman mga kaibigan, ha? Kasi yan po talaga yung namin na sabi ko. Kasi yung mga iba po bagang kabataan, 15 years old, 13 years old, nag-aarasawa na po baga. Siya nga, sabi ko, ikaw na, sa ikaw pang muna magaya sa mga ganyan. Kaya ang namin, pag-ibig, pwede na siya mag-boyfriend. Yun. So yun po mga kalingap, mukhang iba ho, mukhang diretsahan, Ang ipinagpapaalam po ni Beyonce, kung po pwede na raw pong mag-BF,
kapag ka ho nag-18 na po siya, mga kabayan po natin. So ibang klase rin po, at least naging matapat po siya. Ngayon ang tanong, bakit ho kaya na itanong yun ni Beyonce? May kinalaman ho ba itong kalab team niya, mga kabayan po natin? At speaking po nung kalab team, ngayon isunod na po natin yung kasunod na tanong. Kung manliligaw ho ba si Papa Eds, ano ho ang masasabi ng kanyang nanay? Kung sakali po si Papa Edo po, si Edo po ay mag-propose sa inyo na, Nay, pwede bang ligawan ko yung anak ninyo, si Beyonce. Ano po, okay lang ba sa inyo na ligawan ni Edo or hindi pa pwede? Ay, pag ano po, pag niligawan niya, sabi ko nga po, sinabihan ko na po si Beyonce. Sabi ko, kung may manliligaw sa'yo kahit sino, na basta magpapaalam sa aming magulang kung talagang manliligaw. Kasi hindi naman po kami pipigilan kung ano po bagay yung Basta kako dito sa loob ng bahay may pagliligaw kasi ang pangit po baga pag nagliligaw dyan sa gilid-gilid. Sabi ko nakikita sa'yo ng tao parang wala kang respeto sa parang mawawalan sila ng respeto sa'yo pag nasa labas ka lang. Kasi ako laki ako, sabi ko, pinipintok po yung po na sa loob ng bahay nililigawan, alam ng magulang, paalam po ng magulang. Sabi ko, wag ka nang gagaya sa iba na sa Facebook, nagsasagutan na. Yun, tama. Kung sakali po mag-propose nga si Beyonce, magsabi, ay si Edo, tapos sasabihin sa'yo na kung pwede ligawan yung anak niyo po kasi 18 naman Opo. Wala ka namang kontra doon? Ay, wala naman po. Basta po, wala namang kontra. Basta, dito sa, ligawan yan, okay lang po sa amin yun. So ayan po, maliwanag, hindi ho kontra yung nanay po ni Beyonce kay Papa Eds kung sakasakali. Kumbaga ho, sa madaling salita, boto ho yung nanay niya. At hindi lang yon, meron po siyang ibinuking patungkol po kay Beyonce. Ito, panoorin po natin. Kasi Beyonce, kasi nagsasabi po pa talaga baga siya sa akin na kung ano nararamdaman niya. Talagang talaga, talaga, gusto niya na si Edo. Gusto niya si Edo? Akras niya si Tombira. Crush niya daw talaga. Akras niya? Nag-amin. Yun yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, wag kang maghintay ka na ikaw yung sabihan ng lalaki. Siya nga ikaw naman. yung mag-uuna kasi pangit po baga yung ganyan. Parang ikaw yung kaya yun ang sabi ko sa kanya. Grabe talagang Kaya ay matinding bulong yan. parang nakapa-first love baga pag wala. Siyempre. Mabait ba kasi Papa Edo? Kaya todo payo ko sa kanya kasi unang pag-ibig niya. Siya nga naman, Mayroon pag nasaktan. So ayan po, umamin daw po si Beyonce na crush niya po talaga si Papa Eds. Bagamat siyempre, alam naman po natin yan dahil sa vlog po ay inamin din yon. Pero at least dito po, yung nanay niya nagsabi na talagang inamin sa kanya. Talagang walang bulahan yon kasi yung anak nagsabi mismo sa nanay, kaya sa 100% sigurado po yon. At sinabi rin po ng nanay niya na first love po pala ito kung sakasakali, mga kawayan po natin. Ibig sabihin, hindi pa ho nagkaka-boyfriend si Beyonce po. At gaya rin ho ng nabanggit ng nanay niya, sweet ho sila. Napapansin po ng nanay niya, sweet naman. Kaya yung mga nagtampo po nung nakaraan, doon po sa nabanggit po nung tatay ni Beyonce, na parang ang dating ay hindi pa nanliligaw, siguro naman dahil po dito sa pahayag ng kanyang nanay, sa tingin ko ho ay okay na tayo mga kabayan po natin. Yung makinikilig po dyan, dito nga po kina Papa Eds at saka kay Beyonce, sa tingin ko ho, walang dapat problemahin. Maghihintay na lang po tayo ng tamang panahon. Siguro po ang mga pinakamalapit ay yung patungkol po sa birthday celebration ngayong September po. So after po niyan, obserbahan ho natin kung talaga nga bang sila ang parang itinadhana o hindi. Ano po? So maraming salamat po sa inyo. Ilang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po patungkol po dito sa update po natin kay Beyonce. So maraming salamat po. At kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. At maraming salamat siyempre sa mga nanonood po sa atin. Lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads at lagi po nag-share ng mga videos po natin. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!